So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalerista ha. Pag-usapan natin etong kahihiyan na nangyari kahapon sa Senado ha. Ito kaya ako nasabing kahihiyan kasi pinagtatawanan yung hearing nila. O hindi nga raw hearing yun eh. Meeting. Pinagtatawanan yung meeting nila kahapon sa Senado. Kasi hindi naman po kasi legal yun. Wala nga yung mga staff nila. Walang stenographer, wala yung secretariat, diba? Kaya hindi matatawag na hearing yun. Meeting ang matatawag natin doon. Ngayon pinagtatawanan ng taong bayan yun. Kasi wala naman silang naipakita ng mga matitibay na ebidensya sa mga pinagsasabi nila, maliban sa mga litrato lamang. Yung mga litrato na yun, napakadali gawan ng kwento yung mga litrato na yun, gaya na lang kay PBBM. Nakatanggap daw ng maleta, tapos pinakita lang litrato. Kay Sandro, nakatanggap daw ng malita, pinakita, litrato. Ako, ang dami kong litrato kay Sandro. O sabihin ko, nakatanggap si Sandro ng malita, o ito yung ebidensya, itong picture namin. Diba? Ganun. Ganun yung mga pahayag kagahapon. Kaya pinagtatawanan sila ng mga Pilipino. Hindi gaya doon sa mga ebidensya laban kay BP Sara, talagang matitibay. Matitibay, hindi kayang tibagin. Kaya ito na lang ang last resort ni Sara, Senado. Napurnada pa. Kasi sa pagkakaalam ko sa Lunes, sa session nila sa Lunes, mapapalitan na talaga si Cayetano. Yan ang pagkakaalam ko Yan yung mga naririnig-rinig ko. Mapapalitan na. Ngayon, bakit sila pinagtatawanan kahapon? Kasi maliban sa pagsisinungaling nila, halatang halata talaga na puro imbento yung mga pinagsasabi nila. Puro imbento. At saka walang saysay at walang halaga, walang bigat. Kasi bakit? Kung mahalaga yon, kung may saysay yon, kung may bigat yung mga testimonya ng 18 Marines na yon, bakit pinahihinto na ni Marcoleta pati ni Alan Cayetano yung hearing ng Blue Ribbon Committee until further notice daw? Bakit? Dahil ba wala na kayong maipapakita? Wala na kayong maipipresenta? O dahil wala nang bagong script? Diba? Kung importante yun, dapat may hearing ka agad ngayon. Diba? Kung mabibigat yung mga binitawan ng 18 Marines na yun, dapat may hearing ka agad ngayon. Sinundan na kaagad kasi nga, matinding pasabog Diba? Matinding pasabog. Dapat sinundan na yung hearing ngayon. Kaso wala Sabi ni Marcoleta pati ni Cayetano, hinto na raw muna. Hinto na raw muna yung hearing ng Blue Ribbon until further notice. Kasi nga, wala na silang may pakita. Kaya stop na muna. Di ba? Ganun lang. Basic na basic. Kung importante yung hearing, kung importante yung mga salaysay ng 18 Marines, bakit in-stop? Bakit wala nang hearing? Di ba? Ngayon, ito abangan nila. Si Erwin Tulfo, mag-hearing sa Lunes, dyan sa Blue Ribbon. At imbitado itong 18 Marines na to. Imbitado. Diyan nila ngayon patunayan yung mga pinagsasabi nila laban kay Erwin Tulfo. Laban sa ibang mga kongresista, laban sa mga ibang senador, at laban kay PBBM. Diyan nila patunayan. Kapag cross-examine na sila, kapag in-interrogate na sila, diyan nila labasan ng ebidensya. Diba? Kasi maganda yung hearing sa Lunes. Magtatapat yung inakusahan nila si Erwin Tulfo at yung nag-aakusa ng 18 Marines. Diyan yan magkakaalaman. Kaso balita ko, hindi raw a-attend. Hindi raw a-attend yung 18 Marines sa hearing na pinapatawag ni Erwin Tulfo. Alam mo na, di ba? Kapag hindi umattend, ibig sabihin, mga sinungaling, di ba? Mga totoong binayaran lang ng 5 million kapag hindi sila umatid. Talagang parang binayaran talaga sila ng 5 million kasi hindi nila kayang panindigan yung mga pinagsasabi nila kapag kaharap nila yung inaakusahan nila. Di ba? Hindi gaya ni Madriaga. Kahit magharap pa sila ni Sara, kaya niyang sabihin lahat ng sinabi niya. Ganon din si Trillanes. Gustong-gusto nga niya makaharap si Sara para patunayan lahat ng sinabi niya. Diba? Itong 18 Marines na to, ayaw raw umattend kasi makakaharap nila si Erwin Tulfo. at yung ibang mga senador. Diyan pa lang Diyan pa lang. Pagtanga ka Pagtanga ka. Tanga ka na talaga pag hindi mo pa rin na-gets yung sinasabi ko, Pag hindi mo na-gets, tanga ka o bobo. Nasa sayo na 'yon. Diba? Kung talagang
Totoo yung sinasabi ng 18 Marines na yan, dapat umattend sila sa Lunes. Wala silang dahilan para hindi umattend. Kailangan panindigan nila yung sinasabi nila. Kailangan patunayan nila na totoo yung mga paratang nila para maniwala ang taong bayan. Pero pag hindi sila umattend, ibig sabihin, script lang lahat yan, yung mga pinagsasabi nila. At walang katotohanan. Ganun lamang po yan. At kapag naniwala ka sa sinasabi ng 18 Marines na yan, bobo ka at tanga ka. Sa madaling salita, nakakaawa ang pamilya mo. Kasi may kapamilya silang bobo at tanga na gaya mo. Diba? So hanggang dito na lang. Salamat.